Guys, itong Rusi Gama siguro pinakamadaling i-modify na motor sa lahat ng mga sports bike sa category ng mga sports bike. In terms ng performance, sorry, may nag-racing. In terms ng mga performance modifications, kung gagawin mo siyang super stock, napakadali lang. Papalitan mo lang yung carb, papalitan mo lang yung spark plug, ignition coil, CDI. Siguro kulang-kulang aabutin ka ng 5,000 kasama yung sprocket tsaka yung kadena. Sabihin natin yung CDI 1.2, yung spark plug 350, yung ignition coil around 600, 1218 to 150, tapos sprocket around, mura lang kasi yung sprocket umabot lang siya ng mga 700 para sa akin, so 2,850. And siguro the rest yung exhaust, which is sabihin natin 1.5 plus 500 lang kasi yung exhaust na binili ko SC Project, which is 4,850 at the most. Yun lang, okay ka na. Nilakihan mo lang yung carb. Ay, yung carb pala hindi ko man na siguro sabihin natin 6K. Ang mapapamahal ka dito is yung gulong, kasi ang gulong niya is malaki, and more likely lalakihan mo pa. Hindi kasi maganda yung stock tire niya, madalas siya. Ang ginagamit ko pala diamond tire pang CBX, pero 3.5 lang siya harap likod, 140 sa likod, tapos 110 sa harap. Ito pala Raptor, and the rest cosmetic na. Hindi ka pa yata aabot ng 10,000 dito para pagandahin tong motor. Maybe aabotin ka ng 15,000 kung paparepaint mo. Ang repaint sa akin dati nag-cost siya around 6,000, pero mas maganda kung ikaw nagagawa mismo sa sarili mo. Pero pag marunong yung gumagawa, go mo na. Hindi lang yun, napakatipid din nitong motor na to. Kanina pa ako nag-full tank ako kanina. Nakita ko medyo umaapaw yung tangke ko. Nag-overflow pa nga kanina nung pinagasan ko. Kung saan ako napadpad. Grabe, napakatipid talaga. Parang umaapaw pa rin yung tangke. Kung di ka naman kargado, kung di naman kargado yung motor mo, super tipid siya. 28mm ang recommended sa Gama talaga. Pag nag 30mm ka na, medyo sobra na yon. Malakas siya, malakas. Sobrang lakas niya. Pero asahan mo na rin na sobrang lakas din niya sa gas. Natry ko din mag 24mm. Grabe. Natry ko na rin mag 24mm pero wala bitin talaga. Pero sobrang tipid niya. Feeling ko 200, 300 mo aabot sa'yo ng 1 week pag dinaily use mo, which is malaki para sa 200cc. Kasi naalala ko nung nag 30mm ako, 500 ko kulang pa. Pero sa 300 ko tas naka 24mm, dami pang natitira. Yan, intermission sila. Anyway, mag-walk around naman tayo sa motor. Itong Rusi Gama natin is tumakbo na ng, di makita pero 30,175. Kanina 30,023 lang yan, pero sobrang ngaba talaga ng biniyakay ko kanina, mga almost 150 kilometers. Pero wala talaga siyang, halos hindi nabawasan
Siguro mga 1 liter, 2 liters naubos. Ayan. Credits pala kay Project Gale sa mas na ginawa. Grabe, napakatibay na itong gawa ni Project Gale. Itong crack na to, 6 na tilapon na yan, pero hindi pa rin, may basag na siyang maliit, may crack na siyang maliit, pero never talaga siyang, wala eh, kasalanan ko na yan. Bagay na bagay din talaga yung bar end sa kanya, no? Pero I think siguro mas bagay sa kanya ko yung bar end, medyo matalas-talas. Medyo kupas na yung motor natin eh. Meron tayong Lamborghini na sticker dyan. Pangutulang yan. Ayan, Scambo. Ito pala yung issue dati. Hindi ko alam kung nangyayari din sa ibang Sigma, sa Gamma owner, pero madali masira yung lock. Ilang beses namin ni-repair yan dati, pero hindi talaga ano. Wala na. Tinalian ko na lang. Hindi naman siya ganun ka deal breaker. Wala naman kasing pwedeng ilagay dyan bukod sa papel. And mostly, kung maglalagay ka rin ng gamit dyan, wag na. Papasukin ka rin naman ng tubig dyan. Sa sprocket natin, 1638. 16 sa harapan, 38 sa likod. Maganda tong sprocket na to pang highway speeds. Mabilis din to, grabe. Lalo na nung naka 30mm ako. Tapos hindi pa siya matakaw sa gas. Sa 1641 kasi, which is the stock sprocket, pag high RPM, medyo lumuluwag pa yung bolts eh. Pero dito 1638, halos hindi na ako magsikip ng mga tornilyo. Before kasi, grabe, araw-araw talaga kailangan mo i-check. Doon ko na memorize yung mga bawat sulok ng gama natin, ikpit-sikip ng mga tornilyong natatanggal tsaka lumuluwag. Ano bang masasabi natin sa motor na to? Mga naglalagay ng cellphone holder, meron akong mga napapansin dito na nilalagay, pero mas practical talaga dito kasi pag pinalas yan, dami pang kailangan tanggalin. Ito, pag naglagay kayo ng Ninja 300 tapos sinalpak nyo talaga, Ninja 300 na visor to, medyo ano talaga siya, may expose yung harapan. Pinilit lang kasi yan eh, tsaka grinder. Pero from afar, hindi naman siya maselan tingnan. Okay guys, see you next vlog. Like, comment, tapos magtanong kayo ng anong gusto nyo. Huwag na kayo mag-subscribe, bahala kayo dyan. Basta Gamma.